Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli, ito po si Simply Talkies Vlog. Tayo ay nagbabalik upang magbigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika at balitang politika sa ating bansa. So ang mainit po ngayon mga kababayan, ito pong si Chis Escudero. Talaga po siyang binobombard na ng mga ilang mambabatas, mga political personality, mga political professors, at mga progressive group na talagang sinasabihan siya, i-open mo na ang impeachment trial. You should follow what is stated on the Constitution na forthwith. Ito, para tayong siramplaka na dito mga kababayan, Pero bear with me, kung patuloy natin itong bibigyang pansin, itong impeachment trial na kung hanggang saan ngayon ay hindi pa talaga gustong buksan nitong Senate President, na patuloy po siyang naninindigan na wala kaming session kaya hindi pwedeng buksan yung impeachment trial. Kami ay naka-recess base sa aming rules sa Senado. Pero ano bang mas magandang sundin mga kababayan? Ang rules nila o sundin ang naaayon sa saligang batas? Di po ba? Ngayon mga kababayan, itong si Escudero, parang masasabi natin una na inaagawan niya ng spotlight ang Sara Pusit Duterte. Parang siya po ang naging kasangkapan ng mga Duterte para magkaroon ng deflection ng issue sa mga Duterte. Siya po ang kinakasangkapan ng mga Duterte, kung sakasakali lang, para hindi pag-usapan si Pusit. Pag-usapan siya bilang isang matigas, parang bato sa paninindigan niya na dapat merong sesyon ang Senado para magkaroon, makumbin ang impeachment trial court laban kay Pusit. Pero napakinggan naman natin yung mga opinion, komento ng ilang mga political expert, ng mga ilang mambabatas. Pinapaliwanag nila ng naaayon sa konstitusyon. So ibig sabihin, okay lang palang hindi sumunod sa konstitusyon, sa sinulat doon sa Article 11, Section 3-4 ng Constitution, basta meron kaming sariling batas. Huwag niyong sundin ang konstitusyon. So yun pala yun. Yung bang inyong rules ay nababatay doon sa konstitusyon? Meron ba sa konstitusyon na naisusulat mga kababayan na kailangan mag-recess ang Kongreso? Pag naka-recess ang Kongreso at merong mga ganitong bagay tulad ng impeachment o urgent matters to be discussed while they are in recess, hindi pwede. Masusupersede ng rules nila ang saligang batas. Hindi priority kung ano ang sinasabi ng saligang batas. Yung paring rules ang masusunod. Yan po ang paningin ko, opinion ko. Kagalang-galang na Senate President Chis Escudero, na mas pinapaboran mo, sinusunod mo ang inyong rules sa Senado kasi naka-recess. Tapos ikaw ang nagiging kasangkapan ng mga Duterte sa mga issue nila. Ikaw ang sumasalo. Sa'yo na deflect ang usapin. Ikaw ngayon ang limelight. Ikaw ang spotlight ng usapin dahil sa matigas mong paninindigan. Ikaw ang bida. Ikaw ang may jacket. Tuwang-tuwa pa yata si Escudero at siya ang pinag-uusapan. Bakit mga kababayan nasabi natin na siya ang tumatanggap ng deflection? Siya ang kasangkapan ng mga Duterte. Tignan nyo po yung larawan na yan, mga kababayan. Diba? Ano ang mai-impair ninyong conclusion o opinion o reaction sa larawan na yan? Kung gagamitin natin yung naratiba ng mga DD shit vloggers na pagkasama ka sa picture ng
suspected o allegedly mga drug lords, smugglers, mga tiwali, ano ka? The picture will not lie. Base sa naratiba ng mga DD vloggers. Diba? O kaya pala siguro. Ha? Kakampi ng Duterte si Chis Escudero? Puppet ng Duterte si Escudero? Bakit ganyan na lang? Ang matindi mga kababayan, meron pang matinding sakit si Chis Escudero. Ano po yun? Bingi. Pasensya naman po SP Escudero. Ha? Dito na, hihingi na ako ng dispensa sa'yo, pero ang opinion ko po, may matindi kang sakit. Bingi ka. Oo, bakit? Kasi po, sinasabi niya yung quote card sa Impact Leadership, no? Sinasabi niya, meron ba 3 sumulat sa kanya na yung clamor, the clamor, o yung sigaw, yung maingay na sigaw ng taong bayan na buksan na ang impeachment trial sa Senado, magkaroon ng special session para sa 19th Congress, mabuksan na yan. Maumpisahan na. Wag nang i-delay kasi sabi daw sa konstitusyon, at yun po ang nasusulat, forthwith. Without delay, immediate. 3 po ang sumulat daw sa kanya. No? Pero iisa lang ang tema. Ituloy ang impeachment trial na forthwith. Pero ang sabi niya, sa akin, hindi clamor yan. Yung 3 po, hindi daw maingay yon. Hindi daw gusto ng taong bayan yun, yung 3 letter lang. Diba? More than 1 is enough. Madami na yun. 3 madami na yun. And you don't know sino ang sumusuport sa 3 letter na sumulat na yon. Baka mga grupo, tulad ng One Sambayanan, o sino ba yung mga yan? Yung mga kakampings, mga dilaw. Hindi daw clamor yon. Ano ibig sabihin nun? Si Escudero ay isang bingi, si Escudero ay isang narcissistic, si Escudero ay mataas ang ihi, mga kababayan. Sa tingin niya po, siya po ang tama dahil siya ang Senate President. Kulang na lang na sabihin ni Escudero sa kanyang press con, kayo na ang mag-Senate President. Diba? Ganun po eh. Sa kanya, paninindigan niya yung Senate rules nila. Recess is recess. Wala siyang pakialam sa ligang batas. Pero sukol siya mga kababayan eh. Diba? Sukol siya. Dahil, paano may papaliwanag yun? Yung Section 11, Article 11, Section 3-4. Paano? Diba paano? Nasaan ang clamor? Tandaan nyo, sabi niya, 3 na letter sumulat ang natanggap niya. Iisa lang ang gusto. Clamor na sa inyo yon? Maingay na sa inyo yon? Ha? Kumbaga, sumisigaw na yung mga yun. Yung pong definition ng clamor, loud, maingay. Ganon Yun ang batayan niya. Hindi niya alam. Maraming Pilipino na. Escudero, meron pang survey result, 73%. They want an impeachment trial now. Pero ikaw mag-isa ka lang. Sabi rin ni Soto, mga kababayan, may nakausap na siyang 4 o 5 senador na nandyan. Gusto nila magkaroon na ng impeachment trial now. Pero si Escudero naninindigan dahil sa ganitong picture. Bingi, mata pobre, mataas ang ihi, sobrang talino. Yun po ayaw niya talaga. Ang sabi niya, tanging court order lang ang makakapag-open up sa akin. Tapos sabi niya, kakausapin niya daw yung mga mga senador, magko-caucus daw sila. Ang daming dahilan di ba? Totoo po yung sinasabi natin. Kung gusto, kung ayaw, madaming dahilan. Kung gusto, may paraan. Asan si Escudero? Ayaw, kaya ang daming dahilan. Yun po siya, ang dami niyang paliwanag pa. Pero ang sigaw, ang clamor ng taong bayan, Mr. Escuderong damdam, bingi, mata pobre, mataas ang ihi, ay umpisahan mo na yung impeachment trial.
Diba? Maraming nagsasabi, hindi mo naman kailangan ng special session dyan. Oh. Yung mga political pundits, yung mga political experts, meron pang mga framers ng Constitution, meron pang mga former Associate Justice, mga kapwa niya abogado. Ano yung kanilang pagkakaintindi sa Article 11, Section 3-4. Pero si Escudero, siya lang yatang abogadong hindi nakakaintindi nun. Kasi ano nga, alam niya sukul siya, pero panindigan niya yung sinabi niya. Ganun po. Pero, ito, picture will not lie. Gamitin natin yung naratiba ng mga DDS vloggers. Ulitin ko, pagkasama mo sa larawan, sa picture, ang mga allegedly o mga suspected, mga criminals, ano ka? Kakampi ka ng ano? O, di ba? Ganun ang naratiba nila. O, yung larawan na yan, ano? Ano masasabi ninyo? Di ba? O, ngayon, sinagot po dyan ng mga mambabatas tulad ni Congressman Jinky Luistro ng Batangas. Isa sa mga prosecutor. Anong sabi niya? Ha? Na hindi daw binigyan ng due process si Pusit at walang clamor. Sabi ni Jinky Luistro, binigyan ng due process yan. Hindi naman kaagad-agad nagpasya ang mga mambabatas na siya ay i-impeach. Pinag-aralan po at tandaan ninyo, ang House of Representatives is a collegial body. It is not only decided by one person. It is not decided by a particular group, but it is comprised of people, 306 congresswomen or men, representatives. It is a collegial body. It will be decided by one majority, and the vote surpass the requirements by the Constitution. No? At sabi niya, kailangan pa ba na yung sinasabing clamor ni Escudero? Hindi clamor yung 3 letter. Ang sabi niya, we are on the ground. Kami sa House of Representatives, nasa ground kami. Yung mga nasa distrito namin, majority gustong makita magkaroon ng impeachment trial. Si Escudero, ano ang distrito niya? Hindi niya ba nakikita? Di ba o nagbubulag-bulagan lang siya? 73% is 73%, Mr. Escudero, Mr. Senate President. Tapos sasabi mo walang clamor? Eh bakit? Kasi sukul siya. Alam niya mali siya, pero paninindigan niya yung pagkakamali niya. Magpapakamata pobre siya. Magmamalaki siya. So tatatak yan mga kababayan. No, itatak ninyo si Escudero. Ha? Akala mo galing-galingan, pero pagdating sa pag-intindi sa sinasabi ng konstitusyon, marami siyang dahilan. Marami siyang palusot. O, bakit? O, the picture will not lie. Sino pa ang nagsabi, mga kababayan, tungkol dyan sa clamor na sinasabi niya? Sino ba to? Si Pablo Ortega. Ha? Si Pablo Ortega. Sabi niya, o sino ba sa kanila? Si Pablo Ortega o si Jude Isidre. No? Pero ito po yung sinabi. Kailangan mo ng clamor? Ang gusto mo, yung 1986 EDSA Revolution or any revolution na naganap, yung kay ERAP? Kailangan pa bang pumunta sa EDSA ang milyong tao? Ganun po eh. Ganun ang gustong mangyari ni Escudero. Pakitaan nyo muna ako ng clamor na kung saan ang mga tao ay nasa EDSA at humihingi, nananawagan na siya ay buksan na ang impeachment trial. Ayun o, di ba? Yung ginawa ng mga kasamahan nating ibang vloggers, o just to mention a few, si Mami Peng, si Admin Rich, at yung iba pa, yung mga dilawan kakampings, nandoon. Di ba clamor na yun? Marami na yun eh. O more than 10 na yun, more than 1 is too many. 2 nga lang, marami na eh. Yung pa kayang 3 letter, yung pa kayang mga nagrally doon. O, Escudero. O sino pa ang nagsabing tungkol sa clamor? Ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon. Bakit? Nasabi ba sa Constitution na kailangan ng clamor bago magkaroon ng impeachment trial tungkol para doon sa na-impeach na leader tulad ni Pusit? Wala namang ganun nasusulat sa sa Constitution.
Walang word na clamor, walang word na EDSA revolution, wala po eh. Ang sabi sa Article 11, Section 3-4, the Senate shall forthwith proceed once na matanggap mo yung impeachment from the HOR. Diba? Ang depensa nila, pinatagal daw sa HOR, hindi naman eh. Anong sabi ni Congressman Luistro? We are a collegial body. It is decided by the majority of the House of Representatives. Hindi iisang tao, hindi iisang grupo, hindi isang party list. Pinag-aralang mabuti, binusisi. Diba? Kayo, sa Senado, you have to do the mandate. Ano ginagawa ninyo? Nangangampanya kasi sila, mga kababayan. Naka-recess sila. O dapat pag naka-recess pala kayo, dapat bawas sahod din kayo. Dapat yung mga re-electionist na mga kandidato, I don't care kung anong partido kayo, anong grupo kayo, ma-pro-admin kayo, mga hindi kayo pro-admin, na mga re-electionist na senador, dapat wala kayong sahod. Habang nangangampanya kayo, dapat ang sahod nyo lang ay per attendance ninyo sa Senado. Pero anong ginagawa ninyo sa Senado ngayon? Meron ba kayong distrito na pinupuntahan? Ano agenda ninyo? Kung may hearing kayo, that's better. Ayun ang sahod ninyo. Pero yung nauupo lang kayo sa opisina nyo, wala kayong gagawin, wala kayong sahod. Ganon dapat. On the clock. Dapat ganon eh. Kawawa po yung mga kapwa natin mga trabahante na on the clock lang sila nagtatrabaho. Walang sahod pag walang trabaho. Diba? Pero itong mga mambabatas natin, may trabaho o wala, kompleto ang sahod. May trabaho o wala, kompleto ang privilege. Diba? Kawawa eh. Yan ang example dapat natin ng mga leader. Ganyan dapat ang ipatuwad sa mga manggagawang Pilipino. May gawin o wala, may sahod. Bakit? Mga leader namin, tingnan ninyo. Mga politiko namin, yung mga government workers, nakaupo lang, kumukuya-kuya-kuy, mga career officials, mga career na civil servant, kumukuya-kuy, mahaba pa ang break time kaysa sa trabaho nila, pero sumasahod. Bakit kami mga ordinaryong Pilipino, mga guro, mga frontliners, mga laborers, bakit hindi ganun? Ganun ang gawin yung batas. Para gusto nyo pantay, ganun dapat. Diba? Diba, Escudero? Sumasahod kayo, pero nasaan kayo? Yung 7 sa inyo, nangangampanya. Paano naman yung 16? Hindi natin alam kung nasaan sila. Anong tinatrabaho nila. Dapat may reporting din kayo sa taong bayan. Diba dapat naka-microscope kayo? Ang lalaki ng sahod ninyo, ang gaganda ng privilege nyo, pero ang sigaw ng taong bayan, hindi mo mapakinggan. Escudero, yan ba ang gusto mong halimbawa ng isang leader ng Senado? Nakakahiya. Kaya katawa-tawa ang liderato ng Senado. Siya ang kumukuha ng spotlight. Mas gusto niya pang siya ang pag-usapan kaysa sa mga Duterte. Bakit? Ang larawang ito. Diba? Pasensya po. Pasensya naman, Escudero. Yun po ang aking opinion. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.